Today is October 27, 2025. Earlier this morning, nag-try akong mag-apply locally. Actually, nagsa-side hustle din ako. Benta ng mga fruits, mga pagkain, nakikiporsyento lang. Tapos, tinatry ko palaguin yung tindahan namin, kaso wala, hinaharang nung humahawak, yung tatay ko. Tapos, nakaka-stress lang. Matagal na ako nasi-stress sa sitwasyon ko. Lalo lang bumibigat kasi may treatment sila na parang ayaw nila na dumidiskarte ka. Kanina nagkasagutan kami. Ganun pala talaga, no? Minsan wala sa labas ng bahay nyo yung mambubuli sa'yo, mamamaliit sa'yo, pagtatawanan ka, minsan wala sa labas yung evil eye. Minsan nandito sa loob ng bahay, kapamilya mo. Ako ay nagsa-side hustle, diba? Tapos, maliit lang naman ang kitaan. Bali sa fruits, pinapatungan ko lang ng 10 pesos kasi hinahatid naman dyan sa akin sa kanto eh. Tapos, yung ilalabas kong pera, maya-maya mababalik na sa akin. May tubo lang ako ng 10 pesos per item. Katulad ngayon, meron akong pa-order na 4, 5, 6, 7 pieces. Eh di may 70 ako, tapos nabalik pa yung pera ko, 'di ba? Hindi na masama. Wala naman ako masyadong ginagawa. Pinost ko lang yung product. So hindi ako naghahangad ng higit pa dun. Oo, kaya kong patungan na malaki, kaso kasi looban to, kilala ko naman yung mga tao, hindi naman din sila ganun kapera. Ayoko samantalahin, gusto ko umulit sila sa akin. Yung bang maisip nila, mura to, kaya pag naubos to, dito ko ulit kukuha kung meron pa. Ganun mindset, di ba? Sabi nga ng incheck, okay lang maliit yung tubo, basta dami benta. Pero, eto na nga, kanina, sabi ko, parang pinaplano ko is ipaikot sa tita ko. Ako maglalabas ng pera. Kung papatungan niya pa ng 10 pesos yung binibenta kong fruits, which is grapes, napakamura kasi ng benta ko, 140. Pero dun sa Magra, pag nagtanong ka dun sa taas, ang bentahan is 170, 160. So, mamamasahe ka pa, tapos pagod mo pa. Pero dito, 140 lang sa akin. Kuha ko siya ng 130, 140 lang binenta ko. Tapos dito lang din man, looban kami. Hindi ka na mamamasahe kasi andyan pa sa'yo, 140 lang. Ganun. Tapos seedless siya. Masarap talaga. Marami na ako napa-order nung una. Tapos ito is second batch. Tapos sabi niya sa akin bigla. Sabi ko, paikot ko kayo ng drawer para marami pang kumuha. Tapos bahala siya kung magkano ipatong niya. Basta ako, masaya na ako, sure ko na may kikitain ako na 10 pesos per 1 kilo. Basta mababalik yung pera ko, hindi ko kailangan ipautang, di ba? Kasi oras lang pagitan eh. Pagkabagsak ng product, i-deliver ko, magiging pera siya ulit. Tapos meron akong 10 per 1 kilo. So kung meron kang 10 kilo na mabenta isang araw, may 100 ka in an instant, di ba? Ilang oras lang pagitan. Wala akong ginawa, pinost ko lang. Tapos kung madadagdagan ng drawer yung mga tao, nakukuha. Maganda na rin, di ba? Pangkain nyo rin, pangmerienda nyo rin yun. Nakabawas na ng pangmerienda. Pambili na rin ng ulam yun, di ba? Tapos, nagalit siya. Sabi niya, mahina ka kasi. Dapat ginawa mong 30 or 40 yung patong. Sabi niya gano'n. Papatungan niya yan ng malaki. Tapos, siya ang kikita ng malaki dyan. Sabi niya gano'n. Sabi ko, anong mahina dun? Sabi ko gano'n. Diskarte ko to. Pera ko naman yan. Wala naman akong inaabalang ibang tao. Sabi ko, kung mahina ako, bakit di mo magawa? Nagawa mo ba? Sabi ko gano'n sa kanya. Hindi ko na, kasi si Papa ay may ugali talaga sa mga bagay-bagay na. Simpleng bagay, sisigaw, mamurahin ka niya. Napagsasalitaan ka niya, basta, paparamdam niya sa'yo na parang ang tanga-tanga mo, ang mali-mali ka ng ginagawa, pagtatawanan ka niya. Ganun. Kaya,
Kanina sinagot ko na talaga, harapan. Wala nang kabog sa dibdib ko. Sinabi ko lahat. Kung magaling ka pala ba't di mo ginagawa? Bakit ako pang gumagawa para kumita? Sabi ko, kung naliliitan ka sa kita ko, bakit pang merienda rin namin mag-ina yun? Minus din yun sa araw-araw na gastos ko. Sabi niya, sabi ko, diba sinabi ko sa kanya, bakit hindi mo ginagawa kung ikaw pala nakakaalam ng sistema? Sabi niya, may panggastos pa naman eh. So, aantayin niya pa na maganda utang-utang kami na wala na kami makain bago siya maghahanap ng ibang hustle or ng extra income. Tapos there comes a time na yung tindahan kasi is akin yan. Siya ang pinaghahawa ko, syempre panlibangan niya na rin. Diyan namin kinukuha yung pang araw-araw namin. Oo, halos wala nang tinutubo pero nakakalibre kami. Pinapaikot-paikot lang. Di umuwi ako galing Saudi. Dinagsakan ko siya ng 7,000. Siguro mga 4 na box yun, grocery. Ang daming laman. Pero imbes matuwa, nagalit pa siya. Ano ba yung pinagbibili mo? Hindi naman niya mabenta dito. Sabi ko, kung hindi mabenta, di kainin natin. Sabi niya, ang dami-daming mga naka-display. Maliit na tindahan nga lang to eh. Mamaya malaman pa nila dyan na nagtitinda tayo. Ganyan. Sabi ko, matagal naman ng alam 2 taon na kayo nagtitinda. Sabi ko, ang bawal lang naman, alak sigarilyo. Pero yung mga ganito kaliit, pwede to. Tsaka loobang kami, hindi kami highway. Hindi kami labas ng iskinita. Pagpasok mo ng iskinita, papasok ka pa sa compound. Doon pa malalaman na mayroong tindahan. Kasi minsan talaga, pinapasok kami dito kasi yung ibang mga tindahan is sarado na o kaya sarado pag tanghali or hindi sila nagbukas ng araw na yun. Parang ayaw kumita, parang mali ba ako? Hindi na lang matuwa, hindi magpasalamat. Napakadalang ko narinig magpasalamat sila. Pero okay lang naman. Ang bigat lang sa loob minsan, no? Naiinis ako ng ganyang ugali. Ayoko sa lahat yung ipaparamdam sa akin na ang tanga mo, ang ganito mo. Na parang wala akong ginawang tama. Pero hindi ko siya inabala, ha? Hindi ko siya inabala sa lahat ng desisyon na ginagawa ko. As long as alam ko naman na legal yung ginagawa ko, wala akong tinatapakang tao. Gusto ko lang kumita ng kakarampot na barya. Para makalibre man lang pa sa araw na to. Kung gagastos ako ng pangmerienda namin mag-ina o kaming 4, kakain kami ng 100-200 pesos. Tapos manggagaling yun sa mga tinubo ko na binenta ko. Malaking alwan na yun sa akin. Hindi ali ang pera ko. Lubog na nga eh. Lahat ng napundar ko sa Saudi ng mga gold, wala na. Narimata na. Sinabi ko yun sa kanya, pero ganun talaga. Sabi niya ganun. Pero hindi ako yung nagkasakit dahil hindi sa akin ginamit yung mga pinundar ko sa mama ko. Kasi hindi sila naganda. Alam nila sa sarili nila na darating yung oras na manghihina ako. Magkakasakit ako. Na paano pag ganito yung nangyari? Sino magkakalinga sa akin? Paano pamilya ko? Paano yung gastusin? Walang ganun. Kasi kung may ganun, baka nagtabi sila. Imagine, ilang years ako sa abroad. Ang natabi ni mama sa bank account niya, 5K. Nagtatrabaho pa siya sa barangay nun, ha? May mga trinit siyang tao, malakas siya manigarilyo, galante siya sa iba. Pero ako nung nasa Saudi, bira niya ako kamustahin noon. Kasi galit siya sa akin. Iba daw ako pagdating sa pera. Hinahanap ko daw kung saan napupunta. Hindi naman nga madaling kitain yun. Gusto ko lang makita ko yung kung saan napupunta yung pinapadala ko. Hindi yung sasabihin sa akin, wala na, ubos na 2 linggo pa lang ako nakakapadala, wala na daw pera.
Sinong hindi magagalit, diba? Bukang bibig nila, walang pera. Kahit nasa abroad ako, wala daw pera. Sinong hindi magagalit, diba? Tapos araw-araw sila bangayan tungkol sa padala, tungkol sa pera. Nakikita sila ng anak ko. Nagbumurahan sila sa harap ng anak ko. Pati anak ko, minumura nila yan. Kaya hindi na ako ulit nakaalis eh. Kung tutuusin, pwede ako bumalik sa abroad, papaalagaan si mama, magbabayad ako. Magbabayad ako sa therapy, magbabayad ako sa mag-aalaga sa kanya ng pagligo, pagpapalakad, pagpapakain. Ako lahat sasalo. Pero yung anak ko walang magtitingin. Hindi nila itatrato ng maayos. Basta pakainin lang, bahala ka dyan kung mag-aral ka o hindi. Kaya hindi ako makalis. Kaya hindi ako makalis. Tapos ganyan, nag-hustle ka ng unti-unti, lumalabang ka ng patas, ipaparamdam pa sa'yo na parang ang tanga-tanga mo, ang mali ng desisyon mo, hindi ka ano sa pera. Eh wala naman ako masyadong nilabas. Babalik din naman sa akin, oras lang ang pagitan. Nung nilabas ko ng pera, tutubo ng magkano. Masaya na ako dun. Diba? Mali ba yun? Kung makasigaw, akala mo, ganun sila. Pag sa buhay ng ibang tao, marami silang sinasabi. Parang ang galing-galing nila magdala ng buhay nila. Pero ako yung binabala nila noon. Gusto nila mag-abroad ako ulit para meron daw pampagamot si mama. Pero yung anak ko, hindi nila makita. Hindi ko makita na ano. Aalagaan nila ng maayos. Gusto lang nila yung ano. Okay na yan, sapat na yan. Babantayan ko naman yan, titignan ko naman yan. Pero iba kasi yung meron kang pakialam. Yung meron kang kalinga. Naisip ko, babalik ako sa Hong Kong, mag-aalaga ako ng ibang anak. Pero yung anak ko nun, gaganong-ganonin lang. Hindi ako sigurado kung may mag-aalaga pag nagkasakit. Kasi, syempre si mama, baldado. Ako naiiyak. Naiinis ako. Lagi ko yung pinagpipray. Sana Lord, maisip nila yung mga sasabihin nila bago nila sabihin kung makakasakit o hindi. Ayusin nila yung trato nila sa akin. Simula nag-abroad ako, nagbago yung ugali nila. Mayabang. Mayabang. Nakala mo, andi yung pera. Minsan, sasabihin mo, magtipid naman kayo sa bigas, magtipid naman kayo sa mga condiments. Hindi yung sino-sino papakainin nyo sa bahay. Wala naman kayo masyadong pinapakinabang. Walang masama sa magtitipid. Hindi ko pinulot yung pambili ko niyan. Ako yung provider sa lahat. Pero, kung tratuhin ako, kala mo, ang tanga-tanga ko kapag hindi ako nakapag-ano ng malaki. Hindi ako nakakita ng malaki. Pero hindi ko siya inabala dun ha. Sa pagbebenta ko ng mga prutas na yun. Ako lahat yun. Kahit pagbuhatin siya, hindi ko ginawa. Kasi i-deliver sa akin yan sa tapat eh. Okay lang naman yun. Kaya ko namang buhatin. Tapos, ibigay ko na sa mga umorder sa akin. Ganun lang. Tumubo ka na. Diba? Nag-post lang ako sa Facebook. Pero gusto niya, aggressive ako. Dapat ganito, dapat ganyan. Paano kung yung taong papa-orderin mo madala? Hindi ako sure sa darating na product kung matamis ba, kung seedless ba talaga. Kaya yung kunin mo yung tiwala ng nasa paligid sa'yo, ibigay mo sa matinong presyo, yung makatao. Uulit at uulit yan, basta nakita nila, okay to.
hindi to scam, kaya mura. 'Di ba? Ewan ko kung anong hindi nila maintindihan. Minsan natutuwa ako pag yung mga uncle ko nagsasabi, bilib nga kami sa'yo, madiskarte ka eh. Bilib nga kami sa'yo kasi kahit ano, nadadala mo yung problema mo. Hindi ko marinig sa magulang ko. Sa ibang tao ko pa naririnig. Hindi nila alam. Halos na ako magkanatulog. Nagkakaisip ko ng mga babayaran sa sunod na buwan. Buti nga ngayon, nagsustento na yung papa ng anak ko kasi kinausap ko sila sa barangay. Binaba ko na yung pride ko. Yung galit nila sa akin, akin lang. Hindi na dinamay yung anak ko. Binaba ko na yung pride ko. Nakipag-usap na ako noon na kailangan ng sustento ng bata. Noon kaya ko pa talaga eh. Walang problema sa akin, wala silang naririnig sa akin. Hindi ako nangihingi. Hindi ako nangihingi ng obligasyon. Ngayon, inano ko na talaga yung karapatan ng anak ko. At naman, nagbigay naman sila ng grocery tapos ng 3K. Pang baon-baon ni Kurt, pang kain niya dito. Alam niya Lord lahat to. Rinig niya lahat ng dalangin ko. Pag hindi ako kumain ng buong araw, tas di ko sila pinansin ng ilang araw, babait yung mga yan, yung mag-asawa. Tapos kapag okay na ulit, yan na naman, may sigaw. Imagine na, inuutos-utusan na nila kami mag-ina. Pag mali kami nang nabili, ano ba naman yan? Dapat ganito, ganyan. Hindi pwedeng palitan, hindi pwedeng ayusin. Di sana sila bumili, di ba? Ayun din ako naaawa sa anak ko yung nagutos-utosan na nga. Ang laki na nga ng pakinabang niya kasi si Kurt na yung palabas-labas, pabili-bili na mga kailangan kahit may sarili kaming tindahan. Tapos pag mali, akala mo ang laki-laki ng pagkakamali ng bata. Tarantado ka talaga eh, ginaganon, gago ka talaga. Nakakalakihan. Ayun, masakit sa akin yun. Kaya minsan nasasagot ko talaga si Papa. Binabalik ko sa kanya yung kung paano niya kami tratuhin kadalasan. Bastos na kung bastos. Pero minsan may mga matatanda talaga na walang pinagkatandaan. Kung gusto nyo igalang kayo, pakita nyo muna na dapat kayo igalang. Hindi ako makaalis. Ready ako umalis, kaya ko. Basta mayroong titingin na maayos sa anak ko, yung mag-aalaga na may kaliga. Kasi sa magulang ko, lalo sa sitwasyon ni mama ngayon, hindi ko maaasahan yun sa kanila. Pero ako pa rin ang breadwinner sa family. Ako nagpo-provide kahit ganun nila ako. Alam ko, obligasyon ko. Bata pa lang ako, minulat na nila ako noon. Na dapat pagtanda mo, pag kaya mo nang kumita ng pera, ikaw na yung aako sa mga bayarin. Bata pa lang ako, 16 pa lang ako, nagtatrabaho na ako eh. Pag-graduate ko ng high school, 1 buwan pa lang ako nakagraduate. Nagtrabaho na ako sa factory. Ako na nagbabayad ng ilaw. Ako na nasalo ng mga iniigib namin tubig. Tapos dati, unang 13 month ko, siguro nasa 1.8, binili ko yun ng rice cooker kasi kailangan ko pag madaling araw magsasaing ng baon para makatipid ako. Dati kasi wala kaming gas. Unang pundar ko yung rice cooker.
Wala kaming gas, nag-uuling lang kami. E pagising mo, magpapasilab ka pa ng uling bago ka makapagsalang ng kanin, 'di ba? So ayun, rice cooker. Hanggang ngayon buhay pa siya. Napalitan lang ng thermal fuse. Pero buhay pa siya. Ilang years na. Patanda pa siya sa ano. Siguro may 15 years na yung rice cooker na yun. Simula nun na-hook ako magpundar ng gamit. Ang sarap sa pakiramdam pag makita mo yung makakaalwan sila sa mga gamit na meron sa bahay. Hindi na magpapadingas ng uling. Hindi na magtatakore kasi meron ng heater. Yung mga ganun. Pero ewan ko kung na-appreciate nila yun. Kasi minsan pag bibili ako ng pangarap kong appliances, para sa akin, achievement yung pag napundar ko yun eh. Si Papa o kaya si Mama. Sasabihin nila, naku, gastos lang yan. Ang mahal-mahal naman yan. Bakit kasi bili ka pa ng bili ng ganito? Pero nasa abroad ako noon, sila yung gagamit. Imbes na marinig mo ba na, salamat na, pumili ka ng ganito para hindi kami mahirapan magganyan. Salamat na, ingatan namin to. Kasi mahal to eh. Wala akong naririnig na ganun. Yung automatic washing ko nga, nasira na lang. Papaayos ko pa daw, 2,000 pesos, papaayos ko. Binili ko siya nung nasa Saudi ako, pangalawang kontrata. Sila lang gumamit nun. Hindi ko pa nagamit yun ever since. Excited akong gamitin, kaso sira. Wala naman akong kaperahan ngayon. Limited lang. Pero kapag nakaluwag-luwag, baka paayos ko din. Tapos, bumili ako ng Platinum, TV. Yung TV, gamit na gamit namin. 2 TV, pundar ko. Hanggang ngayon, maayos. Thank you, Lord. Pangarap ko lang yung dati. Pero nung binili ko yung pangalawang TV, yung Smart TV, galit din nila. Bumili ka pa ng TV. Meron na ng TV sa taas. Puro ka ganito, puro ka ganyan. Pero sila ngayon ang nakikinabang kasi may YouTube. Enjoy nila. Palaging ganun pag may bago ako mapupundar. Na hindi ko naman sila inabala. Hindi ko naman sila pinagproblema kung hulugan pa yan. Lalo nung bumili ako ng ref. First time ko bumili ng brand new na ref. Nagka-ref ako dati. Second hand, Japan surplus ko nabili. Pundar ko rin yun sa 13 month ko bago ako mag-abroad. Tapos nung naka 3 years na ako sa Saudi, nagbakasyon ako. Nagpundar naman ako naka 5 years ako sa Saudi. Itong taon lang, 2025. Bumili ako nagkuha ako ng hulugan na malaki. 2-door siya eh, na Everest. Ang buwanan niya 2-3 kasi expected ko tatagal ako ng Hong Kong, kaya kinuha ko yun. Tsaka yung motor, para sa akin talaga yung pangarap ko rin yun. Laking tulong nga ngayon kaso mababatak na siya. Tapos yung ref naman, pagdating nun, nakakahiya si Papa. Nung sinigaw-sigawan niya ako, galit na galit siya. Nagpundar ako ng ref. Kesyo daw meron pa kaming ref. Yung ref namin na surplus na sa Japan, sobrang liit nun, mini ref lang. Nag-yelo siya, nagbibenta siya ng yelo. One time, sinabi niya sa akin, kung malakas lang to mag-yelo, kung malaki lang yung space na ito ng yelo, marami ako magbenta eh. Kasi minsan may naghahanap pa. Sabi niya ganun. Tapos, may maliit kami tindahan. Iniisip ko sabayan namin ng soft drinks, ng mga ice candy, ng mga pwedeng mailagay dun. Diba? Masusulit naman siya. Tsaka inverter na yung kinuha ko. Pero nung dineliver, napahiya pa ako sa nagdi-deliver kasi pati sila sinigawan. Para akong kriminal na nagpupundar lang naman ako. Hindi ko naman ninakaw. Hindi ko naman siya inaabala ng panghulog ko. Never ako humingi. Ilang buwan na ako naghuhulog. Hindi ko naranasan yung soft treatment. Laging ganyan. Kahit si Mama nung wala yung sakit. Ganun.
ganoon lagi. Yung emotional, pinaparana sa akin ng mga to. Kaya ayoko na mag-asawa eh. Ayoko na sumubok sa hanapin yung ligaya sa ibang tao. Sa Diyos na lang ako lagi kumakapit eh. Kasi pag tao lang din talaga. Imagine na yun, magulang mo na yan ha. Ayun na yung nag-ampun sa'yo. Humubog sa'yo. Ang dami mo nang pinatunayan. Ang dami mo nang itinulong sa kanila. Binalik mo na lahat ng pabor. Pero kung tratuhin ka, kala mo, laki-laki na kasalanan mo pagtungkol sa kaperahan. Hindi ko pa naman sila inilagay sa sitwasyon na may sumugod sa amin dito dahil may inutangan ako, na pinahiya ko. Never pa naman nangyari yun. Lagi ko naman na napapangatawanan kapag ako yung humiram, ako yung kumuha ng hulugan na appliances, tsaka sila naman nakikinabang. Bigat sa loob. Kaya sabi ko kanina kay Papa, hindi ka ba napaproud sa akin na dumidiskarte ako? Hindi naman kita inaabala dun sa binibenta kong mga prutas. Tapos kung magalit ka dyan, kala mo ang laking abala ko sa'yo. Dahil hindi ko lang pinapatubuan ng malaki. Kasi gusto ko ulitan ako ng tao. Na-orderan ako ng tao. Pag marami akong nakikait umorder sa akin, malaking pera din yun. Hindi niya magets yun. Hindi niya magets. Ay, no, Lord. Grabe. Ganito, lalong paggabi. Pag iniisip ko yung mga babayaran ko next month. Kasi ayoko din magsabi sa kanila. Hindi ako makakakuha ng comfort eh. Kung kukuhanin ko lang sa mga yan, paninisi. Nung dati, nasa Hong Kong pa ako. Gusto ko umuwi, hindi pa na-stroke si Mama. Sabi ko kay Papa, sayang yung motor. Nangarap ko pa naman yan. Pero uuwi na lang ako kasi hindi ko kaya dito. Pabata ko na lang. Sa akin, naglalabas ako ng saloobin ko, mabigat sa loob ko kasi kaya nilalabas ko, kailangan ko ng kausap. Tinawanan ba naman ako? Kuha ko pa kapas niyan eh. Hindi naman yan magagamit kasi mag-a-abroad ka. Sayang pera mo dyan. O ano ngayon? Ibabalik mo doon. Ang laki nang nawala sa'yo. Pero andyan siya ha. Yung isang niyang kapatid, tinuruan ko mag-drive kanina eh. Nagalit din siya noon. Iniisip niya kasi hihiram-hiramin na sa akin. Sabi ko hindi, tinuruan ko lang mag-drive pero nilinaw ko na bawal hiramin. Kasi babatakin na yan sa katapusan. Maranasan man lang ni Uncle matutong mag-drive. Gusto niya kasi matuto. Hindi siya katulad ni Papa na si Papa pag sinabihan mo, aralin mo ganito, kaya mo yan. Siya hindi, close-minded, negative. Galit pa yan siya. Ay naku, aaral-aralin pa ganyan. Pwede naman magpa-deliver. Hindi ko kaya yan. Masyadong masyadong ganito. Pero hindi niya pa natatry. Pero pag sa ibang tao, kunyari, kumpare niya, mga tao din sa labas, doon siya makikinig. Hindi sa akin. Na pag ako yung nagsabi, na parang mali yung impormasyon na alam ko, na ako lagi yung mali. Tapos pag sinabi din ng iba na, oo, tama yun si Angie, tsaka lang siya mananahimik, tsaka niya ako papaniwalaan. Ito nga ang mga iniinom ni Mamang gamot. Kung di ako magkagalit, hinuhula-hulaan niya yung pagpapainom. Depende raw sa BP. Sabi ko, wala ka. Ako nahirapan maglakad ng mga yan para ma-resetahan yan. Pupunta ka na lang doon. Ako kausap ng doktor. Sinabi ng doktor, lahat yan kailangan. Hindi yan hula-hula kung anong ipapainom mo. Lahat yan kailangan ipainom sa isang araw.
Ano ba kinakatakot nyo? May sakit na nga yung tao, kaya kailangan uminom ng gamot. Nanahimik. Ganun lang. Kaya ako sa anak ko, lagi kong pinapaano, matuto ka mag-sorry, matuto ka magpasalamat. Ako hindi ako marunong eh. Kasi pinalaki nila akong ganun. Kaya sa anak ko, di pwede. Dapat, pag mali ka, mag-sorry ka. Pag may nagbigay sa'yo, malaki man niya, maliit, matuto ka magpasalamat. At yan na si kulit sa baba, ayaw ko makita niya ako umiiyak. Ang hirap ng buhay. Kaya kung yung magulang mo hindi ganito, swerte mo. Pero swerte rin naman ako kasi pinalaki nila ako, inampun nila ako, utang na loob ko sa kanila lahat. Pero minsan talaga sobra na. Kita naman ni Lord lahat ko, wala naman akong ibang hangad, kundi kaayusan lang namin lagi. Ayun lang. God bless us all.